sama-sama tayong magiging saksi. Patay ang isang PWD matapos siyang saksakin ng 13 beses sa Lipa City sa Batangas. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima na kamakailan ay nanalong Miss Gay sa kanilang lugar. Saksi, si Nico Wahe. Miss Gay Sambat 2025 goes to candidate number 8! Kinoronahang Miss Gay 2025 ng Barangay Sambat sa Tanawan, Batangas nitong Hunyo ang 25 taong gulang na si Jericho El Llorante o Apaw sa kanyang pamilya. Kung ide-defend o ipapasa ang kanyang korona sa susunod na taon, yan daw ang hindi na masasaksihan ng kanyang pamilya. Si Jericho patay matapos pagsasaksakin Sabado na madaling araw sa Lipa, Batangas. 13 saksak ang tinamo ni Jericho. Bago ang pagpatay, nakuhanan pa ang pagbaba ng tricycle ni Jericho kasamang isang lalaki. Hindi nakuhanan ng CCTV ang pananaksak, pero kita sa CCTV ang pagsilip sa eskinita ng lalaking kasama niyang bumaba ng tricycle. Ilang saglit pa, bumalik ang lalaki sa crime scene. Naayon sa Lipa Police upang kunin ang wallet na nakahandusay ng biktima. Dahil sa CCTV, naaresto ang lalaking suspect. Tumanggi siya magbigay ng pahayag, pero ayon sa Lipa Police, inamin nito ang krimen. Ang sabi niya, naimis daw siya dahil hinihipuan daw siya nung victim doon sa tricycle. Tinanong namin kung magkakilala sila, magkarelasyon, ay hindi naman daw. Inaya niya doon sa barangay. Pagbaba nila, nung nakaalis yung tricycle, ay pinagsasaksak niya yung victim. Pero tingin ng pamilya ni Jericho, pang-hold up ang motibo ng krimen. Galing daw sa inuman si Jericho noong gabing yon, kasama ang iba pang death ng mga kaibigan. Doon daw nakilala ang suspect. Posible raw na natukso ang kapatid ng yayain ng lalaki kaya sila nasa iisang tricycle. Di po kami naniniwala na hinipuan niya yung lalaki. Kasi, opo, bakla po siya. Pero, sensitive po siya. Yung lokohin nga po siya sa ibang lalaki, nagagalit po siya eh. Wala po akong masabi, napakabait po ng ano ko. Wala po akong masabi dyan. Natagpuan ang wallet ni Jericho sa isang masukal na lugar di kalayuan sa crime scene. Ang suspect raw ang nagturo sa pinagtapunan. Wala na raw lamang pera. Sa impormasyong nakalap ng Lipa Police, galing ang suspect sa drug rehabilitation. Na-rehab pero unsuccessful. May certification na nung May 30, 2025 ay nirelease ng rehab ang suspect dahil unsuccessful yung treatment kasi resisting siya doon sa treatment program ng rehabilitation. Naharap sa reklamong murder ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Nabagsakan ng konkreto mula sa isang gusali ang 12 anyos na kambal at kanilang kaklase habang naglalakad. Pauwi po yan sa Quezon City. Kritikal ang lagay ng dalawa sa mga bata. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Nakahandusay sa kalsada ang dalawang estudyanteng edad 12 matapos mahulugan sila ng konkretong bahagi ng isang gusali sa panulukan ng Don Chino Roses at Tomas Morato, Quezon City bandang 4:39 p.m. Naglalakad daw sila noon pauwi sa kanilang bahay mula sa eskwelahan. Wala silang malay nang dalhin sa ospital. Nakita ko yung maya bumagsak na yung debris. Kitang-kita ko po yun na paano tumama yung bato, debris sa ulo nila. Kaya hindi na po nakabangon yung dalawang bata. Isa sa kanilang kasama na kapareho nila ang edad, nagtamo naman ng sugat sa braso matapos makatakbo. Sa paunang ulat ng Quezon City Police District, dalawa sa mga biktima ay kambal at ang kasama nilang si Carl Baldonado. Isinugod ang mga bata sa Capital Medical Center kung saan namin nakausap ang magulang ni Carl. Agaw buhay daw ang kanilang anak, kaya nais nilang manghingi ng tulong. Kailangan ko po sana ng magaling na doktor na makakatulong sa anak ko. Kasi po ayoko po mawalan ng pag-asa kasi humihinga pa siya, umiiyak pa nga siya eh. Gustuin ko man siyang tulong, wala naman ako magawa. Wala na po ako maisip eh. Nagpinaskagulat ako eh, pumakasok lang yung anak ko eh. Hindi ko alam na magkakaganyan siya.
Nanawagan din sila sa may-ari ng gusali. Sana makipagtulungan sila sa amin. Naawa ko sa bata eh. Naawa po ako sa anak ko. Ang dami pang pangarap nun eh. Napakabata pa, 12 years old pa lang. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang building administration pero wala pang makausap sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 5 ang patay ng madisgrasya ang isang van sa Central Luzon Link Expressway sa bahagi po ng Tarlac. 9 na iba pa ang sugatan, kabilang ang driver na nawalan umano ng kontrol sa sasakyan. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mag-aalas 8 ng umaga kanina nang mawala ng kontrol ang driver ng van habang binabagtas ang Central Luzon Link Expressway sa bahagi ng La Paz, Tarlac. Dumire-diretso ito at mabilis na bumangga sa isang bakod bago tuluyang sumadsad sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, UP ang harapang bahagi ng van na sakay ang driver at 13 pasahero. Ayon po sa driver, bigla po siyang nawala ng control sa steering wheel. Nag-cause po na bumaga po siya doon sa metal fence at nag-crash nga po yung van po natin. Lumalabas din sa investigasyon na mabilis ang takbo ng van. It is a self-accident, ma'am. Kung tinignan mo yung impact, ma'am, mabilis, ma'am. Nasa 80 to 100 po siguro ang takbo nila. Patay ang 5 sa mga sakay. Sugatan naman ang driver at 8 iba pa na mabilis isinugod sa magkakahiwalay na ospital. Mga trabahador ang mga biktima na galing Caloocan City at patungo sana sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga namatay at mga nasugatan sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inihahanda na ng DFA ang proseso ng paghahain ng diplomatic protest kasunod ng habulan na nauwi sa banggaan ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Naniniwala ang AFP. May intensyon umano ang mga barko ng China na banggain ang barko ng Pilipinas. Saksi, si Chino Gaston. Pincer move ang sinubukang gawin ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China kahapon ayon sa Philippine Navy. Sinusubukan umano ng 2 barko ng China na ipitin ng BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Pero imbis na maipit ang barko ng PCG, nagbangga ng 2 barko ng China. Kitang napipi ang nguso ng China Coast Guard ship. Ang Chinese Navy ship naman nagkaroon ng malalalim at mahahabang gasgas sa tagiliran. Makikita rin na bago sumalpok sa mas malaking Chinese warship, may 4 na CCG personnel na makikitang nagbababa ng bumper sa harapan ng kanilang barko. Matapos ng impact, hindi na sila nakikita sa harapan ng barko. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanila. Nag-alok ng tulong ang PCG sa CCG pero hindi ito tumugon. Prior the departure of BRP Suluan, we saw that some of the Chinese Coast Guard vessels who were also in the vicinity launched their own rigid hull inflatable boat, and they appeared to be searching for something or somebody, no? So we assumed that there was search and rescue that was conducted yesterday. Our thoughts and prayers are still for those Chinese Coast Guard who were injured dahil dito sa insidente. Sabi ng PCG, lubhang delikado kung ang BRP Suluan ang napuruhan ng mga barko ng China. 44 meters lang ang BRP Suluan kumpara sa 90 meters na haba ng CCG vessel at 135 meters na haba ng barko ng Plan. You can just imagine the impact kung sakaling ang maliit na barko natin. I don't want to speculate that the real intention of the PLA Navy warship was to intentionally ram the Philippine Coast Guard vessel. I still stick with our initial assessment yesterday na there was only a miscalculation on the part of the PLA Navy warship kung kaya't nagkaroon ng collision. Pero si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kumbinsidong balak talaga ng mga barko ng China na banggain ang BRP Suluan. Kitang-kita doon yung aggressive na tactics ng China, no? Ang assessment natin doon ay yung PLA Navy ship ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Pag-uusapan daw ng AFP kung ano ang susunod na hakbang
Ngayong warship nila ng China ang gamit para mangharas sa West Philippine Sea. Kasalanan nila yon, no? Kasalanan nila yung nangyari yun. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Because they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Ang Department of Foreign Affairs inihahanda ang proseso ng paghahain ng diplomatic protest dahil sa panibagong insidente ng panghaharas. We are of the view that this is a situation whereby we have to be more careful and we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and discussions will be best for the situation. Are we going to summon the Chinese ambassador in Manila? I think there has been a process, but we're still rethinking the whole issue. We have not yet. Nababahala raw ang DFA sa delikadong pagmamaniobra ng mga barko ng China at panghaharang umano nila sa pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Pinuri rin ng DFA ang pag-aalok ng PCG ng tulong sa barko ng China. Ang crew ng BRP Suluan kinilala rin ng PCG, partikular ang kapitang si Joe Mark Angge. Ilang diplomat din ang kumundena sa anilay delikadong mga hakbang ng Chinese ships gaya ni US Ambassador Mary Kay Carlson. Ang Foreign Ministry ng China isinisisi sa Pilipinas ang insidente at hinimok na tigilan na raw ang paggawa ng mga aksyong nag-uudyok ng gulo. Tugod dito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, I'm already tired of contradicting, and I don't want to answer a blatant lie and glorify it. And everybody knows the truth, really. Why will we pick a fight? That's what the President said yesterday. Who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? Common sense, unless they don't have any. ayon sa PCG, umuwi muna sa Maynila ang BRP Suluan dahil limitado ang fuel at supplies nito. Sa ngayon, BRP Teresa Magbanwa ang nakaposisyon malapit sa Baho de Masinloc. Kinumpirma ng Philippine Navy, may Navy warship ang Pilipinas malapit sa lugar noong nangyari ang gulo sa Baho de Masinloc. Natanong ang Navy kung hindi pa ba sapat ang pagsali ng Chinese warship para makialam at mamagitan ng Navy warships ng Pilipinas. Sagot ng Philippine Navy, may rules of engagement na sinusunod. Ang puwersa pwede lang gamitin for self-defense at depende sa judgment ng ground commander. All the rules of engagements are bound by international law, within the bounds of international law and domestic law. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Sa gitna naman ay ulat na insidente ng karahasan, iniutos ng DILG na pabantayan sa mga tanod ang mga eskwelahan. Sa Cotabato, sugatan ng isang principal sa pamamarin sa tapat ng paaralan. Saksi, si Jonathan Andal. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang school principal sa Midsayap, Cotabato kaninang umaga. Lula noon ng kanyang sasakyan ang biktima na nasa tapat ng paaralan. Nakaligtas siya pero nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan at dinala sa pagamutan. Tinutugis pa ang mga sospek. Sa Balabagan, Lanao del Sur, krimeng nag-ugat umano sa bagsak na grado. Kaya umano binaril ang isang guro noong August 4. Dead on the spot ang biktima na papasok na sana noon sa trabaho. Nasampahan na ng kasong murder ang grade 11 student. Yung suspect ay nasa Balabagan MTS Custodial Facility while waiting for issuance of commitment order from the court. Isang gabi naman itong Pebrero, nahuli ang pambabato ng mga senior high student sa mga kaeskwela nila sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Pero ang tinamaan, ang bahay ni Kapitana. Member nga daw sila ng fraternity or gang kung matatawag na yon. Mga minor ito. Kung hindi nila kayang respetuhin ang namumuno sa isang barangay, wala na silang sisinuhin. Ipinatawag noon sa barangay at pinagsabihan ng mga sangkot na estudyante kasama ang kanilang mga magulang. Ang bullying nangyayari hindi lamang po ngayon sa paaralan, kundi maging sa labas ng paaralan. Kaya we have called on the community, parents, ang barangay po natin at maging ang ating LGU para tulungan po tayo doon sa incidents na labas ng eskwelahan.
Kaya ang DILG may memo ngayon sa mga barangay, magtoka ng mga tanod sa labas ng mga nasasakupang paaralan para magpatrolya sa school premises at sa mga katabing lugar na pinupuntahan ng mga estudyante at para ayusin din ang daloy ng trapiko. Sa Barangay Apolonio Samson, matagal na raw nagde-deploy ng mga tanod sa kanilang elementary school pero wala sa high school, nakatabi lang naman ng barangay hall. Kulang kasi ang mga tanod natin dahil ayon sa batas, 20 lang ang maaari na maging tanod sa bawat barangay. So ang ginagawa natin, kung may extra naman na pondo, yun na lang mga auxiliaries. Force multiplier. Mas matatakot yung mga bata na magwala dyan o mag-abang ng teacher. Di ba? Minsan may mga estudyante, inaabangan teacher. No? So yun din yung hazard ng aming trabaho dito sa senior high. Kasi yung mga estudyante mo dito, malalaki na. Oo, so nakakatakot din sila minsan. Ang problema ng bullying at karahasan sa mga paaralan tinalakay kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education. Lumalala yung bullying. It's either binubully sila ng kanilang kapwa estudyante or binubully sila ng kanilang mga guro. Anong klaseng programa meron kayo na para ma-address itong lumalalang problema sa bullying sa elementary at senior high? Noong August 6 lang nag-issue po ng bagong IRR tungkol sa anti-bullying policy po ng Department of Education. Pinagigting po yung efforts para po ma-prevent yung bullying incident sa mga eskwelahan. Ngayon po meron ng Learner's Permission Officer. Siya po yung nakatutok sa bawat eskwelahan. Ngayon, mas paigtingin pa natin ang protocols po. Yung pag-i-inspect ng bag pag pumasok sa paaralan. Tapos po yung ating mga guro, dapat po may roving po tayo ng mga school personnel para tingnan kung anong nangyayari sa bawat silid-aralan o kahit maging sa CR. Sa Apolonio Samson National High School, may sariling security guard na umiikot sa mga classroom, CR at iba pang parte ng eskwelahan at nag-i-inspection din daw sa mga gamit ng mga estudyante. Sa panayam ng Super Radio DZBB, natanong din ng DepEd kung magdaragdag ba ng mga security guard sa mga paaralan. At the moment kasi, wala naman yun sa plantilla ng ating mga eskwelahan. Gumagamit lang po tayo ng MO doon sa pondo ng eskwelahan para makakuha tayo ng security personnel. Kaya nga po, pinapaigting natin ang kooperasyon ng mga magulang, yung ating PTA, para sila po ay makatulong din po. May kakulangan din daw sa lisensyadong guidance counselor sa buong bansa na ginagawan na raw ng paraan. Parang mga 5,000 lang po ang ating guidance counselor. Dapat po yan isang guidance counselor per school. At the least, yes. Sa ngayon, meron daw ng mga tinatawag na guidance associates. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Ilang personalidad ang nauugnay sa mga contractor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Saksi, si Maki Pulido. 15 kontraktor ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects o 20% ng kabuuang pondo para rito. Sa 15 yan, base sa datos mula sa Malacanang, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated. Para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, dati nang naugnay sa ilang kontrobersya ang SunWest Incorporated. 2012 nang sitahin ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa, kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado. Bakit daw isang construction company ang supplier ng PSDBM para sa Protective Personnel Equipment o PPE noong 2020 at 2021 sa kasagsagan ng pandemya? SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang pangalan nila noong mga panahong yon. Lumabas din ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nag-divest na umano si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Mahigit 9 bilyong piso naman ang nakuha ng Legacy Construction Corporation para sa 132 projects.
pinakamarami ito sa listahan. Pinuntahan namin sa Pasig City ang nakuha naming office address nito, pero sinabi ng security guard na lumipat na ang Legacy bago mag-COVID pandemic noong 2020. Mahigit 7 bilyong piso naman ang nakuhang proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pareho ang office address ng Alpha and Omega sa St. Timothy Construction Corporation na na-awardan naman ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project. Pero sa labas ng office address ng dalawa, St. Gerard Construction ang nakalagay na pangalan. Sa pinakahuling general information sheet ng Alpha and Omega, si Sara Diskaya ang nakalagay na residente. Nito lang nagdaang eleksyon, nakalaban siya ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde ng lungsod. Nang makapanayam noon ng GMA Integrated News ang asawa ni Sara na si Pacifico Diskaya, sinabi niyang dati silang shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na raw sila rito. Nangupahan din daw dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Ang St. Timothy ang nag-pull out na venture partner ng Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sinusubukan pa naming hingin ang kanilang mga pahayag. Halos 8 bilyong piso naman ang na-award sa EGB Construction Corporation. Git ng kumpanya, quadruple A status ang kanilang construction company dahil may integridad ang kanilang kumpanya. Maayos po ang aming trabaho, tumutupad po kami sa lahat ng plans and specification. Nasa listahan din ng Centerways Construction and Development Inc. na nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na kaibigan niya ang presidente nitong si Lawrence Lubiano, pero inalmahan niya ang isinama sa isang news report na si Lubiano ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama, yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pagdidiin pa ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng Centerways Construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lubiano at ng Centerways Construction. Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoo na yung sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na mayroong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sagot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan, kaibigan ko si Senator Cheese. Pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon niya. hinihinga namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Pinasisilip na ng Pangulo ang tinawag niyang disturbing na pagkaka-corner ng ilang kumpanya sa mga proyekto. Ang DPWH-NCR kumpiyansa raw na walang sabit ang kanilang flood control projects. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Ayon kay Roland Simbula ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, paborito anyang gatasan ang mga flood control project. Mahirap kasing i-monitor ito kasi precisely because they are not so visible. We can only test their effectiveness and efficiency or what is deficient about them when the flood is already there. Bagaman walang inihahalimbawa kabilang anya sa ginagawa ng iba ang pagbibigay ng campaign fund. They invest in politicians, tapos yung politicians are expected to provide them with
the contracts that they want to corner. Si DPWH Secretary Manny Bonoan aminadong may hamon sa pagberipika ng mga ipinatutupad na proyekto. Well, we're doing our best actually to monitor, but once again, the challenge is actually to verify them actually in the field. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 2026 National Expenditure Program o NEP na i-turnover na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkakahalaga ang panukalang budget ng 6.793 trillion pesos, 7.4% na mas mataas sa isinabatas na 2025 national budget. Ayon sa Presidential Communications Office, prioridad sa budget ang sektor ng edukasyon. Gayon din ang public works, health, defense, interior and local government, agriculture, social welfare, transportation, judiciary, at labor and employment. Senador Francis Kiko Pangilinan inihalal bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Sa sesyon ngayong araw, nagmosyon sa Senate Deputy Majority Leader Senador J.V. Ejercito na ihalal si Pangilinan sa posisyon. Papalitan ni Pangilinan si Senador Robin Padilla. Si Pangilinan din ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Wildfire sumiklab sa ilang bahagi ng Europa sa gitna ng heatwave. At sa Amerika, 2 eroplano nagbanggaan. Ating saksihan. Tanaw ang may team na usok at malakas na apoy sa tarmac ng isang airport sa Montana sa Amerika dahil sa banggaan ng 2 eroplano. 2 na iulat na sugatan. Ayon sa local media, naglanding ang isang eroplano ng tamaan. Ang isa pa na nasa runway. Sa Pennsylvania, sumabog ang pagawaan ng bakal. 2 ang nasawi habang 10 ang sugatan. Nagtulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamunuan ng planta sa mga otoridad para matukoy ang sanhi ng pagsabog. Sa South Carolina, nakuna ng dashcam ang pagtama ng kidlat sa isang highway. Ayon sa pulisya, linya ng kuryente ang tinamaan ng kidlat na nagdulot ng power outage sa traffic. Ilang sasakyan at bahay naman sa Turkey ang nasunog bunsod ng wildfire. Daan-daang residente ang inilikas. Ayon sa Meteorological Service doon, naabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura doon at ang hangin may bilis na 66 kilometers kada oras, kaya mabilis din kumalat ang apoy. May wildfire rin sa ilan pang lugar sa Spain. 10 oras ng gabi pero maliwanag ang paligid dahil sa apoy. Ayon sa mga otoridad, ang wildfire sa ilang lugar sa Europa ay bunsod ng heatwave. Lumalagaslas ang tubig mula sa kisame sa loob ng isang airport sa Mexico. Nagdulot ito ng pagbaha bunsod ng malakas na ulan. Ayon sa pamunuan ng paliparan, naantala ng 4 na oras ang kanilang operasyon para ayusin ang drainage ng airport. Mahigit 100 flights ang nakansela at 14,000 pasahero ang naapektuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bistado ang 20 kilo ng hinihinalang shabu nang silbihan ng warrant of arrest ng isang suspect sa Laguna. Aabot sa 136 na milyong piso ang halaga ng kontrabando. Saksi si Marisol Abduraman. Magsisibilang sana ng warrant of arrest ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency laban sa subject ng operasyon nang tumambad sa kanila ang 20 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136 million pesos sa San Pablo, Laguna kanina. Meron kasi siyang pending na case po sa isang RTC dito sa Manila for violation also of Republic Act 9165, particularly Section 11, that's possession. Nagkataon lang naman ho nung i-implement ho natin yung warrant of arrest, may nakita rin ho dun sa sasakyan ng tao. Arestado rin ang isa pa na kasama umuno ng suspect sa grupo. Drug syndicate ito. Sabi ng PDEA, malaking dagok sa grupo ang pagkakahuli sa 20 kilo ng shabu, lalo't may kakulangan umuno ng supply nito sa Metro Manila na target sanang bagsakan ng nasabat na droga. Dahil dyan, paglalahan ng ahensya. Ang ginagawa ng mga drug dealers ngayon, hinahaluan na ng chemical yung shabu na binibenta nila, particularly dimethylsulfone. So pag hinalo nila yan, ang potency or quality ng shabu na binibili ngayon ng mga gumagamit is less than 10% pa
Nakakulong na sa PDEA ang mga suspect na matipid ang naging sagot ng hinga ng pahayag ng GMA Integrated News. No po. Ano po masasabi niyo, sir? Patuloy na pinaghahanap ng PDEA ang mga kasama ng mga naarestong suspect na siya raw nagsusuplay ng shabu dito sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mag-enjoy ang mga bata at matututo pa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa binuong online game ng 2 estudyante ng Fine Arts. Ang likha nila na nanalong best thesis, isinasaalang-alang din ang mga miyembro ng deaf community. Patunay na ang proyekto sa paaralan pwedeng maging makabuluhang uri ng success! Mahina ang pandinig pero gustong maging superhero? Iyan si Bingbing, isang elementary student na bida sa isang online educational game. Ang kanyang goal, maging si Super B habang tinuturuan ng kasaysayan ng Pilipinas ang mga kapwa deaf na bata. Right? Ang utak sa likod ni Super B ay ang fine art students na sina Ryle at Francesca. Thesis pala nila itong si Super B. Yung mga kaklase kasi namin during that time, puro tangible items yung thesis nila. For example, na artist bags, upuan, mga ganun, furniture. So kaming dalawa ni Rai, gusto namin maiba sana. So naisip namin, what if gumawa kami ng mobile game na sobrang layo sa course namin pero makakatulong dun sa mga gagamit. Kasi both of us po are graphic artists or designers. So we wanted to make it na magagamit po namin yung skills namin dun sa mismong thesis product namin ko. So ayun po yung parang core skills namin. Dun po kami nag-focus. Ang mga animation sa game, hindi raw AI. Silang nag-design at nag-drawing, saka sila nag-hire ng programmer para gawin itong isang game. Kung bakit Philippine history at deaf community ang target nila, I serve in a Christian church, and then the church there, meron po silang deaf ministry. And then whenever I go and serve, I also see them, I also watch them from afar, and na-amaze in a way kasi ang galing ng language. Nag-focus kami sa history dahil alam namin na sobrang importante ng history. And ayun, hindi siya madaling matutunan, kumbaga. Kaya gusto namin masaya siya pag-aralan. Umiikot ang game sa kagustuhan ni Bingbing na maging si Super B. Pero para mangyari yan, kailangan niyang makolekta ang 5 item na makukuha niya kada level ng laro. Ang kampilan, sedula, watawat, selyo at 20 pesos na barya. Bawat level ng game ay may kasaysayang ikinukwento. At para maintindihan ng deaf community, may interpreter sa bawat narration. Iba't ibang klase rin ng game sa bawat level. Ang level 1 umiikot sa pagsakop ng Kastila sa Pilipinas. Tagpi-tagpi ang tawag dito. Kailangan mong sagutin ang bawat tanong. Saka buuin ng puzzle na may imahe ng sagot bago makuha sa level 1 ang unang item. Kung kanina yung level 1 natapos na nila, ngayon naman yung level 2, susubukan natin. Yung level 1 ang tawag ay tagpi-tagpi. Itong level 2 naman ang tawag ay pares-pares na nasa Fort Santiago map naman. At hindi katulad nung original na pares-pares na mukha sa mukha lang yung pagpaparisin. Dito naman, mukha ng personalidad o bayani, ang kailangan mong hanapin ay yung mga bagay na konektado sa kanila. Yun, lapu-lapu at kampilan. Meron tayo isa. Ang level 3 naman, parang spot the difference. Object hunting naman ang level 4. At pera-pera naman ang level 5 kung saan itutugma ang personalidad sa kung anong pera sila nandoon. Pagkatapos nito, nagliwanag ang paligid at lumitaw si Super B. Ang thesis nila na ito, nanalo ng Best Thesis for Digital category. Naimbitahan pa sila ng DOST sa isang exhibit. Pero sana raw ay hindi lang dito matatapos. Sana raw ay magamit ito ng maraming kabataan sa pag-aaral ng kasaysayan. At ang pagiging bayani, hindi lang nakadepende sa sandata, kundi sa pamamagitan din ng pagkakaroon ng kaalaman na pwedeng makatulong sa iba. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi.
Ibinahagi ni Rian Ramos ang mga hamon na kanyang napagtagumpayan sa pagre-renew niya ng kanyang kontrata sa Kapuso Network. At si Marian Rivera naman, forever radiant sa kanyang 41st birthday. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Looking young at 41, ganyan ang radiant beauty ng birthday girl na si Marian Rivera. Overflowing with gratitude si Marian sa family lunch nila ni Dingdong Dantes at mga anak na sina Zia at Sixto. Umulan ng pagbati para kay Yan sa social media. Siyempre, di pa huhuli ang kanyang better half na si Dingdong Dantes. Last weekend pa busy ang Kapuso Primetime Queen sa kanyang back-to-back birthday bash. Present ang kanyang mommy Amy at Lola Iska, pati na ang iba pang family and relatives. Naroon din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Super sweet ang mag-asawa bago mag-blow ng candle. Hanggang gabi ang party, kasama ang mga kaibigan niyan sa showbiz. Extra special din ang araw na ito para kay Rian Ramos na nag-renew ng kanyang contract sa GMA Network. Naging saksi na ang GMA sa ups and downs ni Rian sa loob ng halos 2 dekada. All of the officers of the network are my family, and this network has even seen me at my worst. So, for me, it's such an honor to be able to promise the network that I'm going to give them nothing but my best from now on. Nanguna sa contract signing, sina GMA Network President and CEO Gilberto Arduavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong, Officer in Charge ng Entertainment Group and Vice President for Drama, Cheryl Ching-Si, at ang manager ni Rian na si Michael Uycoco. Naroon din si GMA Network Incorporated Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Papasalamat tayo. You know, the loyalty is so deeply appreciated, yung kanyang walang patid na pagtitiwala sa GMA, and well, how she's evolved into very fine, one of the finest actresses of her time. All of these are things that make us all very happy. So papasalamat tayo sa kanya. I'm so happy for Rian and hope she continue to flourish yung career with GMA, and we're behind her. I've seen her growth as an actress. In fact, she's one of our best actresses now, di ba? Napakagaling niya, napaka-talented. And I'm very, very happy na she has stayed with us all these years. Pero sa loob ng 19 years ni Rian, dati na rin palang sumagi sa kanyang isip ang umalis sa showbiz industry. Yes, there was a time that I almost quit. And I think when you do any job or anything for a long time, I think there is a point na nagiging love-hate relationship. May mga times na inspired ka naturally kasi magaganda yung role or whatever. May mga times din na parang napapagod ka din. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Triple win para sa 3 dekalidad na programa ng GMA Prime ang patuloy nitong pagdomina sa primetime. Pagkatapos ng 24 oras, tinututukan ng maraming kapuso ang hit Kapuso Fantasy Series na Encantadia Chronicles Sangre. Mula July 25 hanggang August 8, nakakuha ng 12.8% na average combined people rating ang serye base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement. Patok din ang action na light drama series na Sanggang Dikit for Real. Pinagbibidahan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Ultimate Star Jeneline Mercado. Nananatili po itong most watched program sa time slot nito na nakakuha ng 7.9% average combined people ratings sa total Philippines at 8.6% sa urban Philippines. Tinututukan din ang revenge drama series na Beauty Empire. Mula sa pilot week nito, hindi bumibitiw ang mga manonood sa kwento ng mga karakter na Barbie Forteza, Kailin Alcantara at Rufa Gutierrez. Nakapagtala ang series ng average combined people rating na 4.1% sa total Philippines at 4.6% sa urban Philippines mula July 7 hanggang August 7. Nananatili rin itong #1 series sa View Philippines. Napapanood ang Beauty Empire Lunes hanggang Webes bago ang
Saksi. Gamit ang lubid, dahan-dahang hinila pataas ang 5 stranded na residente sa Tumalawang River sa Baungon, Bukidnon. Ayon sa uploader ng video, biglang tumaas ang level ng tubig sa ilog kahit wala namang ulan sa lugar. Hindi raw ito namalayan ng mga residente na naliligo raw noon o kaya naglalaba ayon sa MDRRMO. Nasagip ang lahat ng stranded at dinala sa Rural Health Unit. May namuo namang dust devil sa Tacloban City. Ay sa kumuha ng video, bandang alas 10 na umaga nang masaksihan niya ng 4 na beses sa parehong lugar ang tila isang buhawi. Ayon sa Pag-asa, hindi itinuturing na buhawi ang mga ito kundi dust devil na kadalasan raw ay nabubuo sa maaraw na panahon kung saan hindi pantay ang pag-init ng lupa. Paalala po nila umiwas kapag may namataang dust devil dahil pwede rin daw itong makapinsala. Maliliit na tipak ng yelo kasabay ng ulan ang bumagsak kanina hapon sa Fairview, Quezon City. Nakaranas din noon ng malalakas na hangin, kulog at kidlat. Localized thunderstorms ang nagpaulan kanina. Binabantayan pa rin ang bagyong Goryo na posibleng lumakas pa sa mga susunod na oras. Huli itong namataan, 340 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng Itbay at Batanes. Sa inilabas na track ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagkilos nito palapit sa Taiwan kung saan ito posible mag-landfall o tumama bukas na umaga o hapon. At saka po yan tuloy ang lalabas ng PAR, maring bukas ng hapon o gabi. Habang lumalapit ang bagyong Goryo sa Taiwan, posibleng mahagip na malakas na hangin ng extreme northern Luzon. Kaya nakataas ang signal number 1 sa Batanes as of 5 p.m. bulletin. Bukod po sa malakas na bugso ng hangin at ulan, malalaking alon din ang mararanasan dyan kaya delikado sa mga sasakyang pandagat. At sa iba pang bahagi ng bansa, dahil nga malayo ang bagyong Goryo ay hindi gaanong ramdam ang direktang epekto nito. Pero dahil sa habagat at localized thunderstorms, may tsansa ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga, malakas na hangin at ulan dulot ng bagyong Goryo ang asahan sa extreme northern Luzon. May tsansa rin ng ulan sa Mimaropa, Western Visayas at western portion ng Mindanao. At pagsapit ng hapon, malaking bahagi na ng bansa ang posibleng ulanin. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang maaaring makaranas ng mga pag-ulan sa hapon. May heavy to intense rains kaya ingat din po sa banta ng baha o landslide. Dito po sa Metro Manila, may tsansa ng ulan lalo na sa tanghali at posible rin ng thunderstorms sa hapon o gabi. Hindi na lang ang pamosong White Sand Beach ang dinarayo sa Samal Island sa Davao del Norte. Pwedeng mag-ala sirena sa free diving. Simple lang po ang paghahanda, huminga ng malalim, mag-relax at kung kaya, huwag kalimutang ngumiti underwater. Sa Vintar, Ilocos Norte naman, mabighani sa likas na hiwaga ng Encantadora Falls. Bughaw ang tubig na bukas sa mga gustong lumangoy. Maaliw rin sa ganda ng berdeng kabundukan sa paligid. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.